Hello mga kabadgetarian! Welcome sa ating channel kung saan dito natuto ka na, nakatipid ka pa. So akalain nyo, nasa part 5 na po tayo ng ating video. Salamat po sa mga nag-views, nag-like, at saka nakapag-share. At kung hindi pa subscriber na ko, baka nahuhuli ka na, please subscribe na rin po. Nang sa ganyan po, updated po kayo sa mga videos na aking i-discuss. For today's video, mga beha, i-discuss ko naman sa inyo ang isa pa. Isa na lang sa mga kulang na kailangan ninyong i-ready for a while. Ito po yung tinatawag na Sangguniang Kabataan o SK. So, dumaan din po ako sa ganun, kaya na-share ko din sa inyo. So, hindi ko familiar kung ano nga ba yung mga pinagkagawa ng dati. Basta, fill up lang ako ng form, pirma dito, punta doon, punta dyan. So, ganun din po. So, yun pala, paghahanda na din po iyon para sa iyong legalidad na tinatawag na voter's ID. So, pagpatak mo ng 18, medyo matagal kasi ang proseso ng voter's ID. Parang 1 year, halos. Depende, may iba 2 years, 3 years. Depende po kung saang lugar po kayo. May iba mabilis, may iba mabagal. So, depende po sa dami din siguro ng tao. So, hindi muna natin pag-usapan ng voters. Baka sa next video na. So, way back po na naging edad nyo din po ako. Dumaan din po ako sa proseso ng pagboto ng SK. So, ang SK o ang Sangguniang Kabataan, ito po yung mga tumutukoy sa mga liga, yung mga gawain ng mga kabataan, basketball, o mga palaro, ganyan. At sila din po yung nagpapatahimik ng inyong mga barangay o lugar or pag may pagpupulong o yung may mga gusto kayong hinaing, madalas sa kanila din po yan. May trabaho din po talaga ang SK. So, maaari po kayo magpalista ng SK nyo po habang kayo po ay nasa ganyang edad. Ito po yung mga 16, 17, if I'm not mistaken po. Pwede na kayo magpalista sa barangay at sabihin nyo po na kayo po ay magpapalista para sa Sangguniang Kabataan. So, pagdating ng eleksyon ng mga Sangguniang Kabataan, syempre, huwag mo naman iboto yung mga hindi mo naman kilala, di ba? So, iboto mo naman yung mga kilala mo na makakatulong din sa kapayapaan ng inyong barangay. So, ano-ano nga ba mga kailangan para sa SK? Ang naalala ko lang is, kailangan mo present na pumunta sa barangay. Pangalawa, dapat, syempre, kung andyan yung parents mo o yung guardian mo, syempre, dapat kasama mo din siya. Medyo matagal na rin po kasi yung bracket Kaya, ang masasabi ko lang is pumunta kayo sa barangay. Alamin nyo po kung ano yung mga kailangan. Baka kailangan ng birth certificate, diba? Kailangan ng school ID, mga ganun. So, dalihin nyo na lang din po for assurance. Okay, then, pipirma po kayo doon at magpapalista. Pagdating ng botohan, like I said po, kasali na din po kayo doon sa mga boboto. Hahanapin nyo po yung kung kasama kayo ng mga parents ninyo o yung mga matatanda sa inyo, yung ahead sa inyo. Yung pumupunta sa voters o yung sa elementary school or high school sa mga voting station po. Tinitignan nila yung mga papel doon. Kung doon yung pangalan nila, anong parang number nila. So, yun. Yung precinct number, yun, importante din po yun. May bibigay sa inyo yung na papel na maliit. Make sure huwag niyong wawalain yun na. Kasi yung maliit na papel na yun, dun po nakalagay yung presinto niyo po or yung kung saan nakaregister yung inyong pangalan. So, parang yun na talaga hanggang magkaroon ka ng voter's ID, automatic na yan, magkakasama na yan. Kaya dapat, maaga pa lang, naaasikaso nyo na. So, yan lang muna po sa ngayon, guys. Salamat po sa mga sa mga nanonood, sa mga nag-views natin. At saka shoutout nga po pala sa ating mga batang pasaway. Sila din po yung mga incoming natin na pa 18 na. Okay, kaya shoutout po sa batang pasaway ng Cavite
At i-take ko din po itong pagkakataon na to na i-shoutout din po ang ating mga ka-OFW, Middle East, Malaysia, Hong Kong, saan man po kayo. Hello po sa inyo. Naway mapanood nyo po ang video ko at na-share nyo din po sa mga anak niyo. God bless po. Thank you po ulit.